Let's read the Bible, the Word of God taken from the book of Matthew, chapter 18, verses 23 to 35. Let us all read together. Therefore, the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. In the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. He couldn't pay, so his master ordered that he be sold, along with his wife, his children, and everything he owned to pay the debt. But the man fell down before his master and begged him, "Please be patient with me, and I will pay it all." Then his master was filled with pity for him, and he released him and forgave his debt. But when the man left the king, he went to a fellow servant who owed him a few $1,000s. He grabbed him by the throat and demanded instant payment. Verse 29, his fellow servant went down before him and begged for a little more time. "Be patient with me, and I will pay it," he pleaded. But his creditor wouldn't wait. He had the man arrested and put in prison until the debt could be paid in full. When some of the other servants saw this, they were very upset. They went to the king and told him everything that had happened. Then the king called him the man he had forgiven and said, "You evil servant, I forgave you that tremendous debt because you pleaded with me. Shouldn't you have mercy on your fellow servant, just as I had mercy on you?" Then the angry king sent the man to prison to be tortured until he had paid his entire debt. That's what Heavenly Father will do to you if you refuse to forgive your brothers and sisters from your hearts. Lord God, maraming salamat po. Ipagpalain mo po ang mga salita mo, ang kapangyarihan mo, ang katotohanan. And we thank you, Father God, na ang ihayag mo po, Panginoong Sus, ibukas mo ang puso't isipan namin upang makita, marinig, maunawa namin po ang iyong mga salita. At talahin ko, Panginoong Sus, na ako po ay tago mo sa iyong likuran. Hayaan mo po na ang iyong langis ay dumali sa akin upang anumang sasabihin ko, Panginoong Sus, ito po ay mga salita na nanggagaling sa iyo upang magbigay ng kalayaan sa bawat isa, magbigay ng kaligtasan, magbigay ng kasaganaan at tagumpay sa puso at sa buhay ng bawat isa. At ngayon pa lang, Panginoong Sus, pinupuri ka namin, Lord God, for what you will do and what you are doing sa buhay namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So praise God, the message of the Lord is entitled Forgiveness. So nakita natin ang Panginoong Jesus ay tunay na napakabuti sa ating mga buhay. Naranasan natin ang pag-ibig ng Panginoong Jesus, yung habag ng Panginoong Jesus na tayo ay nakaranas ng kanyang pagpapatawad. And here, tingnan natin ang nais ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. So, in Psalm 24, the Bible says, "The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it." So, ang buong mundo, may nag-aari po ang may-ari ng mundo na ating kinatatayuan, sabi dito sa salita na ating binasa, ay sino? The Lord. The earth is the Lord. Everything in it, ano ba? Sino ba ang nandito sa mundo na ito? Ang tao, ang hayop, everything na nandito sa mundo, sabi ng Panginoon, ito yung pagmamay-ari ng Diyos. Wala tayong bagay na pagmamay-ari dito. Ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng meron nakatira dito, lahat daw ay pagmamay-ari ng Diyos. And all we live in it. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos, pagmamay-ari tayo ng Diyos. So, sino ba ang hari? So, si Jesus Christ ay, sinasabi ng Bible na si Jesus Christ ay ang hari. Siya ang may-ari at siya ang hari, nag-ahari dito sa lupa. Nung si Jesus Christ ascended to heaven, after His resurrection, di ba God the Father, sabi niya, the God the Father has given all the power and authority to Jesus Christ of Nazareth. Kaya ang lahat ng kapangyarihan, kapamahalaan, ay nasa kamay na ng Panginoon. Kaya siya sinasabi na siya ay hari dahil nga binigay na ng Diyos Ama sa kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So siya ang naghahari sa atin.
Siya ang makapangyarihan Diyos na naghahari. And God ascended to heaven. So siya ay naluluklok sa kanan ng Diyos Ama at siya ang hari. Kaya yung ating hari, di ba? The soon coming King. He is the King na iniintay natin. At siya nga yung sinasabi sa Bible na may-ari ng lahat ng lahat ng meron dito sa daigdig. Tayo, mga hayop. So, kung siya ang hari, kung siya ang may-ari ng bagay dito sa mundo, ang hari ay merong batas na pinapatupad sa atin. Katulad, for example, ang compound na ito is meron siyang ipinapatupad na batas. 'Di ba? Ang kumpanya ay meron siyang ipinapatupad na batas. Ang gobyerno natin na pinangunahan ng presidente or hari ng isang bansa, meron siyang ipinapatupad na batas. So ganun din ang may-ari ng mundo na ito. Lahat ng bagay dito sa mundo ay pag-aari ng Diyos, kaya meron siyang batas na ipinapatupad sa atin. Kung ang batas ng government, merong constitution, ito'y nakasulat, ganun din ang may-ari ng mundo na ito ay meron din siyang batas na ipinapatupad. At ito nga yung constitution na spiritual, ito yung nakasulat sa salita ng Diyos. Kaya kapag tayo ay sumuway o tayo ay hindi naka-comply sa mga utos ng compound na ito, di ba? Katulad dito, hindi tayo naka-comply sa compound daw na ito. Hindi tayo naka-comply. So, tayo ay napapahamak. Tayo ay napapaalis. So, ganun din ang pagmamayari ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mayroong batas na pinapatupad sa atin, kailangan maunawa natin na dapat tayo ay alam natin ang kautusan ng Diyos para tayo ay makasunod sa kanyang batas. So, dahil siya ang may-ari ng lahat, ang nais ng Diyos tayo ay sumunod sa kanya at para tayo ay hindi mapahamak. So, kaya sinasabi ng Diyos na ang salita ng Diyos ay kailangan daw nating pagbulay-bulayan araw at gabi. Kasi nga daw, ito ang salita ng Diyos na kapag tayo ay binulay-bulay natin ito at naunawaan natin ang kanyang salita, ang buhay daw natin ay lalawig at tayo ay magkakaroon ng tagumpay sa buhay natin na ito. So, the Bible says, yung mga paglabag natin sa kautusan ng Diyos, dahil nga, si God ang hari, meron siyang batas, meron siyang pinapatupad na batas. So, kapag tayo ay hindi nakasunod sa kanyang batas, yung ating paglabag sa batas ng Diyos, ito'y tinatawag na sin. Yung ating disobedience sa batas ng Diyos, yung ating paglabag sa kanyang kautusan, ito ay tinatawag natin na sin. So, makikita natin na dito sa parable na binasa natin, ay ito ay patungkol sa kung paano tayo kinahabagan ng Diyos at yung kung paano pinatawad tayo sa mga kasalanan sa ating paglabag sa Panginoong Hesus. The Bible, noong si Jesus Christ ay kasama ng kanyang mga disciple, si Peter ay nagtanong sa kanya. Sabi ni Peter, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? At sabi ni Peter, 7 beses po ba? And then the Lord Jesus Christ said, sabi niya, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 70 times 7. At nakita natin sa Bible, di ba, ang 7 is a complete number of God. Ibig sabihin, kailangan kompleto na tayo magpapatawad sa Diyos. At pinaulit-ulit pa, minultiply pa ni Jesus yung 7 times na yon, 70 ulit na 7. Ibig sabihin, yung pagpapatawad natin, yung hindi natin pagpapatawad, ay dapat walang puwang sa buhay natin. Bilang tayo yung mga anak na ng Diyos. Wala na dapat puwang sa atin ang hindi pagpapatawad natin sa ating kapwa. Kasi nga tayo ay tumanggap ng kapatawaran sa Diyos at nais ng Diyos na tayo din ay mag-release ng tawad sa mga taong nakasakit sa atin. So in the parable, the Bible, yung parable na binasa natin is about the kingdom of heaven. Sabi dito sa Matthew 18 verse 23, therefore the kingdom of heaven can be compared to a king who decided to bring his accounts up to date with servants who had borrowed money from him. Sabi ng Panginoong Sus, ang kaharian daw ng Diyos
ay ikinukumpara sa isang hari na siya ay nagbibigay, siya ay may kukumpara daw ito sa isang hari at siya ay humihingi ng mga pagsusulit or ng report ng mga alipin na may utang sa kanya. At sabi dito, in the process, one of his debtors was brought in who owed him millions of dollars. So dahil nga daw yung ito daw ay yung paghahari niya ay kinukumpara nga dito, yung may taong may utang sa kanya, at dumating daw sa kanya, dinala sa kanya ang isang taong may utang sa kanya, debtors. At itong taong ito ay may utang sa kanya ng million of dollars. And then sabi dito, he couldn't pay. So his master ordered that he be sold along with his wife and children and everything he owned to pay his debt. So ang kaharian ng Diyos is ikinukumpara dito sa mga taong may utang sa kanya at yung mga tao na ang utang dito na sinasabi dito, ang ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos ay kinukumpara ng mga kasalanan. Kumbaga, spiritually speaking, kung ang hari nito ay nanghihingi siya ng report sa mga taong hindi nakabayad ng utang sa kanya, God is saying na ang ating kasalanan ay kinumpara ng Diyos sa utang. Ikinumpara ng Diyos ang ating kasalanan sa utang. Kaya sabi dito, millions of debt to pay. To pay the debt. Debt. D-E-B-T. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, yung ating daw mga kasalanan, ikinumpara ito sa utang. Meron tayong utang sa Diyos. At dahil nga sinasabi ko, yung paglabag natin sa Diyos, ito ay kasalanan. Kaya tayong lahat ay meron tayong mga pagkakasala sa Diyos. Ano ang sinasabi ng Panginoong Hesus? Lahat daw tayo, lalaki, babae, mayaman, lalaki, sabi wala tayong pagkakaiba. At ang sinasabi ng Bible, Hudyo man o Hentil ay walang pagkakaiba sa harapan ng Diyos. Bakit walang pagkakaiba? Kahit na ang Hudyo ay tinawag ng Diyos at pinili na kanyang bayan, physically na bayan niya, wala daw tayong pagkakaiba sa kanila kasi ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. At ang lahat ay kailangang mapalaya sa kasalanan. Ang lahat ay dapat makarating sa Panginoong Hesus at para ang lahat ay makalaya at mapatawad sa kasalanan. Kaya ang mga Hudyo, kahit sila ay pinili ng Diyos, malibang sila ay tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi pa rin sila maliligtas. Kasi walang pagliligtas maliban na ang tao ay makarating sa Panginoong Hesus. Amen? So, yung salita ng Diyos dito na sinasabi niya, He is comparing na nagsesettle tayo ng account sa Diyos. Yung ating mga kasalanan ay sinesettle natin ito sa Diyos. Kaya nung dumating sa kanya, itong isang may utang sa kanya, $1 million ang utang niya, ang lalaking ito ay hindi makabayad. Kaya anong ginawa nitong may utang sa kanya ng millions of dollars? Nag-plead siya sa Panginoong Hesus. Ano sabi niya sa master? Patawarin niyo po ako. Sabi niya ganyan, bigyan niyo pa ako ng panahon para makabayad ako. At anong sabi ng Bible? Dahil hindi siya makabayad, he ordered that he be sold. Kasama na ang kanyang wife at ang kanyang mga pamilya. So, ganun din tayo sa harapan ng Diyos. Dahil tayo nga ay may utang sa Diyos at itong utang na ito, katulad ng hari ay kinumpara na tayo ay may kasalanan na kailangan nating bayaran sa Diyos, tayong lahat ay hindi natin kaya, katulad ng lalaki na ito, hindi natin kayang bayaran ang utang natin sa Diyos. Hindi natin kayang, wala tayong kakayanan na iligtas natin ang ating sarili sa kasalanan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa kabayaran ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, ano ba ang sinasabi sa kasulatan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At pagdating daw ng paghukom, ang sabi ng Panginoong Hesus, all of us will give, each one of us will give account to everything na ginawa natin dito sa lupa. Kaya nga siya ay hari. At ang sinasabi ng Diyos, magbibigay sulit tayo sa Diyos pagdating ng takdang panahon. Sabi ng Panginoon Hesus, even yung mga idle words na tinanggap
idle words na lumabas sa ating bibig, ang lahat daw na ito ay ibibigay sulit natin sa Diyos. Kaya yun ang pagkukumpara ng Panginoong Sus dito. Parang mga utang, parang yung hari. Yung mga taong may utang sa Kanya ay kailangan magbigay sulit sa Kanya. Pero katulad ditong may-ari nito, yung may utang sa Kanya na hindi natin kayang bayaran ang ating mga utang sa Panginoong Sus. Hindi natin kayang tubusin ang ating sarili para tayo makabayad sa Panginoon. So ano ang ginawa ng Panginoon? Only Jesus Christ have the authority para tayo ay patawarin sa kasalanan. Kaya si Jesus, ito ang dahilan na ang Panginoong Sus ay pumunta dito sa lupa. Kaya yung ating mga kasalanan, yung debt, kinukumpara sa kasalanan ng tao na hindi natin kayang bayaran, si Jesus Christ ang nagsettle ng lahat ng kasalanan natin na ito doon sa krus ng Kalbaryo. At ano ang ginawa ni Jesus Christ? Paano niya isinettled ang mga kasalanan natin? Jesus Christ, He died on the cross at yung kamatayan niya ang nagbigay ng kalayaan sa atin. Why? Dahil nga si Jesus Christ, nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo, yung ating kasalanan ay kinuha na ng Panginoong Hesus. Dinala ni Jesus Christ ang kasalanan ng lahat ng sanlibutan. Although si Jesus Christ ay walang kasalanan, but yung kasalanan ng mundo ang dala niya sa kanyang katawan. Kaya nung si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, kapag tayo ay nanalig sa Panginoong Hesus, ibig sabihin bayad na ang mga kasalanan natin. Because si Jesus Christ ay muling nabuhay. Kaya kapag tayo ay nanalig sa Panginoong Hesus, yung mga utang natin na kailangan nating bayaran, bayad na yan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. He settled everything. Sa krus ng Kalbaryo ay sinettle na ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga utang na hindi natin kayang bayaran sa Panginoong Hesus. Kaya ang sinasabi ng Panginoong Hesus, nung dumating ang Panginoong Hesus, nung siya ay namatay at muling nabuhay, si Jesus na ang hari. Siya na ang naghahari kasi ang sino mang manalig sa Kanya ay mapapabilang na sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng nananalig sa Panginoong Hesus ay kabilang na, pagmamay-ari na tayo ng Diyos. Amen? Ang Panginoong Hesus na ang may-ari sa atin. At kung tayo dati na walang Diyos, yung Panginoong Hesus ay hindi pa natin kilala, hindi pa tayo nare-reconcile sa Panginoong Hesus, yung ang nag-ahari sa ating mga puso ay tayo pa. Pero nung ang Panginoong Hesus ay nabuhay na maguli, siya na yung hari. Kaya nung tayo tinanggap natin si Jesus Christ, anong sabi ng Panginoon? Siya ay nakatira na sa ating mga puso. Kaya kung tayo ay nakay Christ na, tayong lahat ay pinaghaharian na ng Diyos. At yung nakatira sa ating mga puso, yung naghahari sa ating mga puso ay dapat ay si Jesus na. Kung nung tayo ay wala pa sa Panginoong Hesus, ang naghahari sa ating mga puso ay yung ating mga sarili. Now that tayo ay nakareconcile kay God, ang hari na ng ating mga puso ay dapat si Jesus Christ. Kaya nga siya ay hari. Siya yung hari ng ating mga puso ngayon. Amen? So, the Lord Jesus Christ, ano ang ginawa niya? Binayaran niya ang mga utang natin. Kaya sinasabi sa Bible in 2 Corinthians 5 verse 19, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Kaya sinasabi, sabi dito, not counting man's sins. Hindi na raw, kinansila na daw ang mga charges. Kasi nga may utang tayo kay Lord. Kinansila ng Lord Jesus ang mga charges na ipinatong sa atin against us dahil sa ating mga kasalanan. Pero now that Jesus Christ had come, siya yung naging kabayaran sa ating kasalanan at tayong lahat ay pinalaya na ng Diyos. Wala na tayo ngayon sa ilalim ng kapangyarihan. Bakit? Because when Jesus Christ, He was resurrected, ang tinanggap natin ay ang Holy Spirit, at sa pamagitan ng banal na Espiritu, nabubuhay tayo ngayon sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, kinancelled na ni Jesus Christ ang debt na yan. Kung hindi natin na kayang bayaran, na yung mga kasalanan natin na yun, hindi natin kayang bayaran. So,
when Jesus Christ came, at si Jesus Christ ay namatay sa krus, ano ang ginawa ng Panginoong Hesus? Yung kasalanan ng tao ay dinestroy ni Lord Jesus sa krus ng Kalbaryo. Paano niya dinestroy? Sino ba ang dapat magbayad ng kasalanan? Tayo, dahil tayo ang nagkasala. Sino ba ang dapat parusahan? Tayo ang dapat parusahan. Tayo ang dapat mamatay kasi sabi ni Lord, ang sino man na nagkasala, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So, sino ang dapat magbayad ng kasalanan? Tayo. Sino ang dapat mamatay? Ang parusahan tayo. Pero dahil nga, yung justice ni Lord ay nandoon, na may kailangang magbayad ng kasalanan, si Jesus ang nagbayad sa kasalanan natin. Pero nandun din ang pag-ibig ni Lord. Dahil, imbis na tayo ang maparusahan at magdanas ng hirap, at magtamo ng lahat ng mga sugat na yan, si Jesus Christ dahil sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Ama, siya yung nag-alay ng kanyang buhay. Kaya ang Panginoong Hesus is, tayo ay pinalaya na ng Panginoong Hesus. Kaya now na tayo nga ay mga anak na ng Diyos, sinasabi ni Lord, huwag tayong mabuhay sa tinapay daw. Kundi, saan daw tayo mabuhay? Kailangan tayong mabuhay sa hindi lang mabuhay sa tinapay, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Kasi nga, tayo ay merong katawang pisikal at meron din tayong katawang spiritual. So, sinasabi doon, yung tinapay ay hindi lang ito yung simbolo sa pagkain, kundi ito yung pamumuhay na hindi lang puro trabaho, hindi lang puro pangsarili, hindi lang puro pagpapayaman ang atupagin natin, kundi sinasabi ng Panginoon, kailangan tayo ay dumulog sa Panginoon, magpasalamat sa Kanya, kailangan tayo ay humingi ng tawad, sundin natin ang Kanyang utos. Kasi sa pamagitan ng Kanyang salita, maunawaan natin ang Kanyang mga batas, ang Kanyang nais na mangyari sa buhay natin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon Sus, binibigyan niya tayo ng mga anong tawag dito, mga boundaries sa kanyang mga salita. May boundaries na pinapatupad si Lord. Huwag kayong lalampas sa ganito kasi yung mga utos niya. For example, huwag kayong magnanakaw. May mga boundaries na binibigay si Lord. Huwag kayong anong tawag dito, magsisinungaling. May mga boundaries kasi alam niya kapag tayo lumampas sa mga hangganan ng Panginoong Sus, ito ay hindi para sa kanya, ito para sa atin. Kasi alam niya na ang kaluluwa natin ay mapapahamak kapag tayo ay lumampas sa boundary na ibinibigay ng Diyos. Kaya meron siyang batas na ipinapatupad sa kanyang kasulatan. At kapag tayo nga ay nakalampas dito sa mga boundaries na sinasabi ng Panginoon, yung ating kaluluwa ay mapapahamak. Kasi ang katawan natin na ito ay maano lang to, di ba? Magiging dust lang ito pagdating ng tayo ay namatay. Pero yung kaluluwa natin, kaya sinasabi ni Lord, ito ang dapat pakakainin natin ng mga salita ng Diyos para tayo ay mabuhay. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritu na nagbibigay ng buhay sa atin. Katulad ng ginagawa natin ngayon, ang may buhay tayo physical, pero ang ginagawa natin ngayon ay pinapakain natin ang lalong mas mahalaga yung kaluluwa natin. Kasi sa pamagitan ng salita ng Diyos, tayo ay magkakaroon ng buhay. Amen? Kaya nga yung isang talinhaga na sinasabi ni Lord Jesus, yung isang mayaman na hangal, mayaman siya. Sabi niya, sumagana ng marami ang kanyang ani, at dahil nga marami siyang ani, sabi niya, anong gagawin ko? Nag-isip siya. Hindi niya alam kung saan nilalagay ang kanyang mga ani. Sabi niya, magpapatayo ako ng mas malaking kamalig, at dito sa kamalig na ito, ilalagay ko ang lahat ng aking mga ani, ilalagay ko ang aking mga ari-arian. At tapos sabi niya, naisip niya sa kanyang sarili, marami na akong ipon pang matagalang panahon na, sanabi nitong mayamang hangal. At sabi niya sa kanyang sarili, kakain na lamang ako, iinom at magpapakasaya. Pero anong sabi ng Panginoon? Isa kang hangal. Dahil sa gabi rin ito, ay babawian ka na ng buhay. Kaya yung sinasabi ng Panginoon, kung tayo ay hindi natin pahalagahan ang kanyang salita, kung hindi natin pahalagahan ang ating relasyon sa Panginoong Hesus, ay matutulad lamang tayo sa isang lalaking hangal. Saan mauuwi ang ating pinagpaguran dito sa lupa? Saan mauuwi ang mga
pinagkakaubusan natin ng panahon. Kung ang mga bagay naman na meron tayo dito ay hindi natin ini-enjoy dahil wala nga ang Panginoon sa buhay natin. So, ang mga bagay na ini-enjoy natin ay napakalaga kung meron tayong relasyon sa Diyos. Kasi ang Diyos naman ay may pangako ang Diyos sa atin kasaganaan ang pangako ng Diyos sa atin. Pero kung tayo ay sagana at wala naman tayong relasyon sa Diyos, kulang pa rin ang ating kasaganaan. Kulang pa rin ang ating mga buhay. Wala pa rin tayong success na may tatawag na success. Kasi ang success na nababanggit pag ganon ay success na nakabatay lang sa tao. Pero dahil tayo anak ng Panginoon, gusto ng Diyos na tayo pagpalain, pero tayo ay dapat hindi tayo makakalimot sa ating Diyos. Una, tigit sa lahat, mahalin natin si Jesus. Kasi yun ang unang kauna-unahang command ni Lord. Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Yun ang kauna-unahang command ni Lord. Kaya nga sabi, with all your heart, with all your mind, with all your soul, halos wala nang puwang pa ang mga bagay sa ating buhay. With all your heart, talagang walang talaga, with all your mind, with all your heart, and with all your soul. At pagkatapos, mahalin daw natin ang ating kapwa. Ibig sabihin, kung tayo ay magiging katulad lang natin itong lalaking hangal na ito, na parang sa tingin niya ay wala na siyang kayang dapat gawin sa Diyos at wala na siyang dapat gawin sa tao, isa talagang hangal na maituturing ang tao. Kasi nga, wala kang ganap na pagkaunawa, wala kang ganap na pagkakilala sa Diyos. Amen? Kaya si Jesus Christ, nung siya ay nangangaral, si Jesus lang ang may kakayanan na magpatawad sa ating kasalanan. Katulad ng lalaki na yon na lumapit sa kanya dahil siya may utang na $1 million, nakatumbas nga nito ay yung kasalanan, humingi siya ng tawad, humingi siya ng pity, sabi niya, nagmakaawa siya at nakamtan niya ang habag ng Panginoon Jesus. Kaya si Jesus Christ is the only way para tayo mapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. He has the authority to forgive sins. At nakita natin itong mga Pariseyo na ito, nung si Jesus Christ ay nagpapagaling ng maraming sakit, he was ministering to a lot of people, may dumating sa kanyang paralyzed man, at ito nga ay ibinabasa kanya sa bubong. Ano ang unang sinabi ng Panginoon? Son, your sins are forgiven. At itong mga tao na ito, yung mga Pariseyo, na dahil nga sa isip nila ay sila ay matuwid sa harapan ng Diyos, kahit matuwid sila sa harapan ng Diyos, nagbulong-bulungan sila. At ang kanilang ginawa is nag-blaspheme sila sa harapan ng Diyos. Hindi sila nagagalit kay Jesus dahil sa mga miracles na ginawa niya, kundi sila, itong mga Pariseyo na ito, ay nagagalit sa Diyos dahil nga si Jesus Christ sa kanila is He blasphemed God. Dahil sa kanila, ang Diyos lamang ang kayang magpatawad ng kasalanan. Pero ano ang kiniklaim ni Jesus Christ? Jesus Christ is claiming that He is God and He is the one who has authority to forgive sin. At yun naman ang katotohanan. But all these Pharisees na nakakita ng himalang ginawa ni Jesus at nakarinig nung sinabi niyang, my child, your sins are forgiven, then sila ay binaspheme nila si Jesus. Dahil nga, hindi sila naniniwala na tanging ang Panginoong Jesus lang ang makakapagpalaya sa ating kasalanan. Amen? Kaya, yung ating paghingi ng tawad sa Panginoong Jesus ay napakahalaga sa harapan ng Diyos. Amen? At kapag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, katulad ng lalaki na ito, sabi niya, I tell you, take your mat and go home. Kapag tayo ay napatawad na, humingi tayo ng tawad sa Panginoong Jesus, then, ano ang mararanasan natin sa Panginoong Jesus? Matatanggap natin ang matatanggap natin ang healing. Unang-una yung healing, matatanggap natin at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Ano pa ang matatanggap natin? Wala na tayong guilt. Yung freedom from the guilt ng mga kasalanan na gawa natin. Kaya napakahalaga yung ating paghingi ng tawad kasi hindi naman tayo patatawarin ni Lord Jesus ng Panginoon Diyos Ama. Ang paghingi natin ng tawad ay sa Diyos Ama tayo humingi ng tawad. At yun nga ay sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Humingi tayo ng tawad. Ang paghingi ng tawad natin ay sa pamagitan ng Panginoong Jesus, pero tayo humingi ng tawad sa Diyos Ama.
sa pamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya kapag tayo ay humingi ng tawad sa Diyos, nakanta natin ang kapatawaran ng Panginoong Jesus, ano ang ipinagkakalob sa atin ng Diyos? Healing. Ang kagalingan ay matatanggap natin, ang freedom from guilt, at nga ito ng kapayapaan. Amen? Kaya kapag tayo ay nag-minister sa tao, katulad dito, may mga taong from the Philippines at sa ibang lugar, may mga tumatawag sa atin na nanghingi ng panalangin. Ang una natin ginagawa is, pinahihingi muna natin ang tawad sa Diyos. Kasi nga, yun ang nagiging dahilan. Ang mga sakit natin minsan, at hindi lang minsan talaga ang katotohanan, yun ang nagiging sanhi ng ating mga sakit, kasalanan. Ito ang nagwawa, hindi lang ito na sa pamagitan ng sakit, ng kasalanan natin, nawawalay tayo sa Diyos, but yung ginagamit ni Satan ay yung ating hindi paghingi ng tawad sa Panginoon Jesus. Kaya napakahalaga na tayong lahat ay humihingi ng tawad sa Panginoon Jesus upang wala nang mai-accuse ang kaaway sa atin. Kaya tayo humingi ng tawad. Kasi nga, si Satan, ano ba ang gawain ni Satan? To accuse us. Sabi niya, day and night, wala siyang tigil na akusuhan ang mga anak ng Diyos. Kaya kapag tayo ay mga anak na ng Diyos at sa tingin mo parang may binubulong-bulungan ka ng kaaway, may ini-inject sa iyo na ang kaaway na hindi ka karapat-dapat dyan, wala kang karapatan na sumama sa gawain ng Diyos dahil isa kang makasalanan, i-confess natin, by the blood of Jesus, I am redeemed by the blood of Jesus. Kasi yan ang gawain ni Satan. Pinangihina niya tayo sa ating pananampalataya upang hindi tayo magpatawad. Pero kapag alam natin ang katotohanan na tayong lahat ay pinatawad ng Lord Jesus, then i-slump natin ang kanyang ang mukha ni Satan. Sampalin natin sa katotohanan. Isampal natin ang katotohanan sa kanya, then ang kaaway ay bagsak siya sa ating mga confession. Amen? Kasi yun ang gawa ni Satan. He is always condemning. Kaya sabi ni Lord Jesus, there is no condemnation for those who are in Christ. At wala na tayong mga pwedeng iakusa ang kasalanan natin. Kasi nga nung si Jesus Christ ay nabuhay from the dead, siya ay nabuhay, isang bagong buhay na ang tinanggap natin. At nung si Jesus Christ ay nabuhay, ang ating mga utang ay binayaran ng Jesus. He already settled the debt